Tamba sumipsip kay Marcoleta, takot imbestigahan ang BICAM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sabi nga ni Rowena Guanzon, lagot ang may mga katiwalian kapag nakuha ni Senator Dante Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. At ngayong naganap na habang itong si Lolong abay tila'y sumisipsip na kay Rodante Marcoleta. Kung tutusin talaga, no, ang Blue Ribbon Committee ay fit na fit talaga kay Senator Marcoleta. Alam naman natin ang tapang ni Senator Marcoleta. Senator Marcoleta. Yan yung tipong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, Marcoleta. Yun ang kailangan talaga natin. Pero napaka-interesting to eh. Yung hawak niya yung Blue Ribbon Committee. Talagang kaabang-abang kung sino-sino yung iimbestigahan niya dito. Diba? Kasi dito sinasabi lang nila si BP Sara lang. No, sinasabi diyan sa kamera, sa mga si BP Sara lang ang parang sinasabi nilang corrupt. Si BP Sara lang ang parang kontrabida sa paningin nila. Ngayon, huhukayin naman ni Senator Marcoleta kung sino ang mas higit talaga na mas walang ya. 'Di ba? Yun ang kailangang malaman. No, parang gusto niyo hilahin pa ba si BP Sara? Hindi pa pwede. Kayo din iimbestigahan ko para fair. Tama naman. No, kung gagawin niyan, magiging fair ang labanan. Kung sila gusto nilang paimbestigahan si BP Sara, si Senator Marcoleta naman sa gusto niya, kung sino ang gusto niyang imbestigahan at kung sino yung nababalitaan niyang gumagawa ng medyo kaswapangan, talagang makakaharap si Senator Marcoleta. Nakapagtataka kasi na ang BICAM ay bubuksan na daw publicly. Wow ha? Nalaman mo lang. Biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Dante Marcoleta. Abay bubuksan mo na ang BICAM sa publiko. Talaga namang nakakabilibang speech ni Martin Romualdez of all the gestures and facial expression. Napakagaling ni Tamba magbasa. Akalain mo, ang sabi niya, ang kaba ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Parang backfire. Gawa, galing talaga sa iyo yan? Galing pa talaga sa inyo. Tama yun, no? Ang kaba ng bayan ay hindi naman talaga ninanakaw. Unang-una, hindi sa kanila yan. Yang kaba ng bayan ay para sa taong bayan. No? Pero siyempre, kapag politiko ka, hindi mo naman maiiwasan talaga gumawa ng hindi maganda. Kaya nga pinag-aagawan niyang mga posisyon na yan. Dahil nandiyadyaan ng grasya. Diba? Pero pag ikaw ay nabisto ka, malamang disgrasya. Diba? Presidente yan, ang gagaling magsalita sa SONA at sa House. Kung makapagsalita, akala mo'y totoong-totoo sila sa kanilang sariling mga vows. Iimbestigahan daw ang mga nagdaang projects. Ano ba mga project? Sa inyong 4 na taong panunungkulan, ano-ano ba ang mga nasimulan? Ano ba yung project na yun? Parang wala akong nabalitaan. Hindi, diba? Kahit kayo mga katunay, ano bang malaking project ang nagawa? No, ito, simula nang pumasok yung na yan. Anong mga project yung napakalaking nagawa, yung project na talagang achievement na masasabi natin? Yung kung ano man yung makapalpakan ng mga project, ano bang meron ba? Kasi talagang ang nakikita lang namin sa araw-araw, no, yung pag-iimbestiga kay BP Sara Duterte. Halos hindi na nga matutukan yung taong bayan eh. So ano yun? Ano yung dapat anuhin? Diba? Ano yung meron ba? Meron bang Kasi kahit ako nararamdaman ko eh. Kahit ako hindi ko nararamdaman eh. Hindi ko nakikita na kung meron talagang ganun. No? Yung mga big projects na natutupad, mga big projects na nagagawa. Diba? Kasi talagang focus lang talaga sa mga Duterte.
Wala silang ibang pinag-uusapan kundi Duterte. Kapag nalusutan ng mga Duterte yung ganito, gagawa na naman sila ng panibagong problema ng mga Duterte. So kapag nalusutan na naman, gagawa na naman sila. Usapan na naman. So parang wala din namang nangyayari, hindi rin naman napapansin yung taong bayan dahil doon lang talaga naka-target lock. Kumbaga parang nanalo sila sa politika, naupo sila sa kanya-kanya nilang pwesto para pabagsakin lang si Sara Duterte. Yun lang, parang yun lang yung nagiging purpose. Kaya sana yung meeting di avance, yung ganon, sana sinabi nyo na lang yan. Kapag ako naupo, no, si Sara Duterte ipapatanggal ko, dapat ganon na lang. Kasi talagang kapag kayo naupo, ganun pa rin ang nangyayari, walang pinagbabago. Mga flagship project ng Marcos administrasyon ang inyong naramdaman at ang sinasabi ni Romualdez na open BICAM na tila may pa-livestream na ang BICAM. Aba. Parang Netflix special. Hoy, Gusto nyo na talaga maging updated, no? Para iwas silip butas. Uy, huwag kami. Baka maging theater of transparency o isa lamang palabas ito. Sinasabi natin kailangan maging transparent. Sobrang transparency naman yung ginagawa nila. No? Magkakatotoo na tayo. This is a budget. Just a budget theater with a PR twist. Huwag niyong tawagin itong transparency. Kung ang real plot twist naman, or aka corruption, ay nangyayari off-cam, both before and after the show. The theater of transparency. Why open BICAM is just a show. Live streaming the BICAM is pure performance if every other stage of budget making remains hidden behind closed doors. It's meant to look like reform. But if you know how the budget game works, you'll see the truth. The real corruption doesn't happen where the cameras are. Oh yes, Speaker Martin Romualdez will look Tama like... yun, no? The real corruption doesn't happen where the cameras are. Siyempre, kapag ikaw sa camera ka, kailangan magaganda yung pinapakita mo. Diba nakikita natin, merong pasensya na doon sa mga nagbibigay ng tulong ng kamera. No? No, may mga nagbibigay na ganyan. May ganyan. Kaya magganto-ganto. Siyempre, camera, mabait yan. Lahat gagawin niya. Nasa harap tayo ng camera. Kailangan maging good vibes tayo sa mga tao. Pero ang tanong dyan, kapag oras na sinira yung camera, ano ba yung magiging tunay na ugali? At ano ba yung mangyayari? May mangyayari bang hindi dapat mangyari? Ganun yun. No? hero. Kaya kahit ibulgar nila, ipakita sa lahat ng mga tao na eto kami, ganto para sa transparency, is hindi pa rin yun sapat na maging dahilan o pruweba no, para mapaniwala yung mga tao na, okay to. Diba? Tapat to sa paglilingkod. Diba? Hindi ganun. Hindi mo, kasi iba pa rin yan. Kapag natapos kaya yung camera na yan, natapos yung ganyan, ano ang magiging sitwasyon? Ganun pa rin kaya, katulad nung nakabukas ang camera, ganun pa rin. Hindi pa rin magbabago. Yan yung mga nagiging question natin. Of transparency with this move. But the dirt, it's baked into the budget long before the BICAM and polished afterward when nobody's watching. 1. Where the money gets lost. Budget preparation and EP drafting. This is the real birth of pork. Agencies inflate requests. Special projects are inserted. And political allies start carving out their cuts. It's done quietly, far from the public eye. 2. House Appropriations Committee. Many say this is the true horse trading arena. District allocations get swapped for political loyalty realignments, happen in whispered negotiations, and the public were left out of the conversation because we were never invited. 3. Project-level kickbacks. Before a single project breaks ground, contractors are already bled dry with political cuts. By the time a road or bridge is built, the public is left with crumbs of the original budget. 2. The small committee after party. Here's the kicker. Representative Toby Tiangco exposed that even after the BICAM wraps up, there's a shadow small committee tweaking the budget.
post-enactment changes, quiet fund redirection, no cameras. How about records and receipts? The speaker must first answer this allegation before he dares to claim transparency. 3. Live streaming by Marami pa siyang CCTV at the cash register. Think of it this way. Live streaming the BICAM is like putting cameras at the cashier while the money is being stolen at the stockroom. If Romualdez is serious, here's what he should push. 1. Open the entire budget pipeline, from NEP drafting to the small committee edits. 2. Publish every realignment and contractor allocation online. 3. Cut politicians out of procurement influence completely. You can film the altar all you want, Mr. Speaker, but the betrayal happens in the backroom deals. Ayun, yun yung sinasabi, but the betrayal happens in the background deals. No? Lahat yan magiging maganda sa harap ng camera. No, pero kapag talikod niyan sa kasi hindi naman maiiwasan yan eh. Yung mga ganyang pag-iisip ng taong bayan, lalong-lalo na is nagkaroon ng mga issue. Kaya nga parang ako naiisip ko, no, lahat ng mga ibinibintang kay VP Sara, parang lahat ng kasalanan is ibinibigay kay VP Sara. Yung kasalanan na hindi naman talaga kay VP Sara is ipinapasa sa kanya. Yung pilit na pinapaliwala yung mga taong bayan na siya ay buwaya, si VP Sara, di ba? Pilit na pinapaniwala ang taong bayan na siya ay corrupt, pero yung taong bayan mismo, no, ay hindi naniniwala at patuloy pa rin talaga na pinaglalaban si Sara Duterte. Di ba? Kasi alam natin, no, parang naging biktima lang si VP Sara ng mga ganito. Kaya ako sa 2028, no, sakaling mag-iba ang presidente, no, halimbawa si VP Sara, naku, ang dami siguro magiging trabaho ni VP Sara niyan. Kung plano niya talaga linisin yung hanay, naku, ang dami niya talagang gagawin yan. Marami siyang sasagasaan kung tutuusin. Kaya yan yung iniiwasan naman ng mga tao na gustong manatili sa kung ano yung napapakinabangan ngayon. Until the rest of the budget process remains shrouded in secrecy. This is not reform. This is budget theater. And while this move reaps applause from your fellow representatives, we, the people, are done clapping. O nakita nyo na? Simula nang lumabas itong si Tobit Yanco at isiwalat ang kanyang nalalaman at ang kanyang hawak na ebidensya patungkol sa 777 na kung saan ang mga kongresistang sasama sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay magkakaroon ng tig 7 million pesos sa AIG, Tupad, MAIBS at iba pa. Kasi 7 million ha, para namimigay ka lang ng piso eh, no? Heto ngayon si Romualdez, nagpo-promote ng PenByCam. Hindi na daw secret. Naka-open na daw public. Naku, Romualdez. Nalaman mo lamang na si Senator Dante Marcoleta ang naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nabibigla kang naging ganyan. May pa-transparency. Kahit naman sino, titino eh, no? Siyempre, unang-una, hindi mo kabagang. Hindi kita kabagang. Nandiyan ka. At saka alam naman natin, no, history. May diba? History. Siyempre, alam naman natin kung kanino nakapabor si Senator Marcoleta. Kaya kasi nasabi ko kanina gusto nilang imbestigahan si VP Sara, so iimbestigahan din sigurado ni Senator Marcoleta yung mga taong nababalitaan niya na gumagawa ng kabalbalan. Yun yung hihintayin talaga natin dyan sa Blue Ribbon Committee. Kulo ka na. Abay sana'y ginawa mo na yan noon pa. Kaya tawang-tawa. Kaya nga di ba? Tama si Robin Sweet Showbiz. Kung talagang gusto talaga ipakita yung transparency sa mga tao, dapat noon pa. 'Di ba? Ilang beses na nga kino-question yun 'Di ba? Pero wala tayong nadidinig. Ngayon yung talagang nag-iba na, yung Blue Ribbon Committee talaga, si Senator Marcoleta na, is biglang nagkaganyan. Bakit ngayon lang iniba? Mas maganda sagutin yun. Bakit ngayon nyo lang iniba yan? Bakit ngayon nyo lang naisip na maging transparent kayo? Ang certified DDS sa si Madarahug kay Martin Romualdez sa naging statement nga nito na hindi daw niya iiwan ang taong bayan sa gitna ng unos. Kahit iwan mo na kami, okay lang yun.
Abay, sino ba ang gumawa ng mga unos? Hindi ba't nang sila ang nasa pwesto na? Nagsimula ang kalbaryo at unos. Kaya talaga ngayon, huwag mong iiwan, Romualdez, ang taong bayan sa unos na yan. Panoorin natin ang buong video. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits din dito sa video at boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Madara Hug. Syempre, supportahan natin yan si Madara Hug, mga katunay. Pakibisita ang kanyang mga social media platforms, mga katunay, para maging updated tayo sa mga vlogs ni Madara Hug. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Sabi ni Speaker Martin Romualdez. Sino na? Sana nga iniwan niya na lang tayo lahat eh. Kahit may unos eh, baka sakaling hindi talaga natin naramdaman yung tunay na unos. Okay lang naman. Pasimula ng unos, di ba ikaw rin? Kaya wag mo silang iwan. That's bad. Ang bira itong taon to. Sayang ang ayuda. Yung pinaka-importante sinabi ni Sis Escudero, di ba? As a lawyer, di ba? He has to follow the ruling of the Supreme Court. Di ba? Because they are officers of the court. Sa mga non-lawyers, kung ang mga lawyers ay sumusunod sa ruling ng Supreme Court, nasa sa inyo. Di ba? If you will not follow the ruling of the court. Kung meron kayong kaso, you go to court. And then you abide by the ruling. Tapos dito, hindi. Di ba? Because it is the impeachment of the Vice President. Di ba? Kakaiba yun. Di ba? Naniniwala ba kayo kay Martin Romualdez Ayun. na hindi na daw magiging Kaya mga katunay, naniniwala ba kayo dyan? secret at magiging open na daw public Sus. ang Madali BICAM? lang sabihing open. Madali lang sabihing hindi secret. Diba? Madali lang yan. Wow ha? Bakit ngayon lang? Abay, sana'y noon mo pa yan ginawa. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. Ayan, syempre natunghayan din natin kanina si Madara Hug. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.